Yuan Hang. Kapag matanda na ang guro, kailangan nang tanggapin ang kapalaran. Sa tapang mo at sa mga matang palpak na iyan, mga kapatid, sumama kayo sa pangingisda. Hangin lang mula hilagang kanluran ang kaya naming inumin. Mula ngayon, ako na ang bahala sa bangkang ito. Noong panahon ni Akyang, ako ang nagturo sa iyo kung paano mangisda sa dagat. Ngayon, ikaw pa ang magpapalaya sa akin sa bangka. Sige, kunin mo na. Lahat sila pumirma na sa joint letter. Kahit hindi mo kilalanin, kailangan mong kilalanin. Ako si Zheng Haishan, 20 taon ng kapitan ng barko. 30 taon na akong nangingisda, libo-libong tonelada na ang huli. Pero ngayon, bangkang punit lang ang natira sa akin. Matagumpay na nakatali ang sistema ng Poseidon. Hindi matatawid na karagatan, panganib at yaman na magkakasabay. Matagumpay na nakatali ang sistema ng Poseidon. Kashimata, hindi paluto ang kilos ng bangka, panganib at ulap na magkakasama. Natukoy na may natatanging bangka ang host, 15.0%, 28.siyam-siyam, 18.0%, 20.siyam.siyam-0. Hindi paluto ang dagat, panganib at mga tagong kayamanan. 0.77, 15.0%, 20.siyam.2. Kasalukuyang antas ng paggising ng sistema, 0. Kasalukuyang antas ng paggising ng sistema, 0. Unang misyon sa laot, makahuli ng isdang aabot sa 150 gin. Kunin ang susi ng karapatan ng Poseidon. Unang misyon sa laot, makahuli ng isdang aabot sa 150 gin. Kunin ang susi ng karapatan ng Poseidon. Kapag natapos, agad na mag-aakyat ang antas. Kapag na-unlock, pwede nang mag-level up. Sa pag-level up, pwede mong unlock ang mga pambihirang gamit. Kunin ang susi ng karapatan ng Poseidon. Lalaking nakakatanda, talagang binuksan mo para sa akin ang isang tuloy-tuloy na daan. Pumunta ka roon at mag-alon. Yang, Tay, yung tungkol sa pagtaboy sa iyo ni Aki ang mula sa bangka. Kumalat na sa buong nayon. Sinabi mong 55 ka na. Pwede bang huwag namang magpresyo ng ganyan? Kapag sinabing tumigil ka ni Akiang, tumigil ka na. Huwag kang magpakasutil dyan. Nakakahiya. Fang Ziqiang, ngayong araw pwede kang magpakitang gilas. Wala rin namang saysay. Yung kalbong turo lang ni Zheng Haishan. Akala mo kapag nasamsam mo ang malaking barko ko, ikaw na ang hari sa dagat. Yeswe, ako si Zheng Haishan. Kahit ngayon bangkang punit lang ang natira, kaya ko pa ring ibagsak ka sa lupa. Tunay na lakas ang kinikilala sa dagat na ito. Kahit sa hindi alam na dagat, ang mga tagong kanto at mga liblib na bitag ay sabay-sabay. Sa dagat, ito ang nagsasabi sa akin kung saan may isda. Dagat. Kapag kulang ang krudo, hindi makakaalis ang bangka. Parang nakatutok lang ng baril sa noo. Walang bala, anong pinagkaiba? Walang bala, anong pinagkaiba? Lao Zhao. Bigyan mo ako ng 2 drum ng diesel. Sa susunod na makahuli tayo ng isda, sabay na tayo uminom. Kuya Zhao, hindi na kapitan ang taong ito. Kung ilalabas niya ang bangkang basag na iyan, para siyang nag-aanyaya ng kamatayan. Ikaw na ang bahala sa kanya. Kapag lumubog ang bangka, sino ang sasagot sa gastos ng krudo? Matanda ka na rin naman. Mas mabuting tigil na lang muna. Baka isang araw, mas marami pang manghuli sa iyo sa dagat, kaysa sa mga isdang nahuhuli. Krudo. Nag-film ka pa ba ng isang sexy na dokumentaryo? Halika, halika, halika. Ang barko ko ang pinakamalaki sa buong pantalan na ito. Kumpleto pa ang modernong gamit. Sumama ka sa akin sa dagat. Sisiguraduhin kong makunan mo ang pinakakapanabik na eksena. Salamat, ayokong mag-film ng komersyal na huli. Salamat, ayokong mag-film ng komersyal na pangingisda. Ang hinahanap ko ay ang pinakatradisyonal na mangingisda. Yung tradisyonal, matagal nang napalitan. Sino pa ba ang gumagamit ng lumang paraan sa pangingisda ngayon? Makinig ka lang sa akin at pumunta ka sa akin dito. Hindi na magiging istorbo. Tiyo, iyo ang barkong ito. Tito, iyo ang bangka mo. Narinig ko ang bahaging ito ng dagat. Noon, may isang natatanging paraan ng pangingisda. Sa paningin lang ng mata, natutukoy na kung saan may kawan ng isda. Meron pa bang ganito? Ano ang balak mo? Kukuha ako ng footage para sa isang dokumentaryo. Tinatawag na huling mangingisda. Kailangan ko ng isang talagang nakakaunawa sa dagat at sa buhay sa laot na kapitan. Talagang nakakaunawa sa dagat at sa buhay sa laot na kapitan.
Isama mo ako sa dagat, hindi yung sa makina lang umaasa. Miss, huwag kang magpaloko. Haishan, kahit langis, hindi niya kayang lagyan. Haishan, ang basurang bangkang iyon, ilang minuto lang lulubog na. Miss, basta handa kang sumakay. Ang bahaging ito ng dagat, walang lugar na hindi ko, si Zheng Haishan, kayang puntahan. Walang lugar na hindi ko, si Zheng Haishan, kayang puntahan. Deal. Bukas, samahan ninyo muna akong maglibot sa malapit na dagat. Kukunan ko ng material ang babalikin ko. Ako na ang bahala sa gastusin sa gasolina. Halika, tingnan mo. Ang dalagang galing sa lungsod na ito. Nagdaring pa ngang sumakay sa bangkang kahoy ni Lao Zeng para pumalaot. Nabuburyong na ba siya o ano? Huwag mo nang intindihin ang mga maingay sa pampang. Kunan mo ng litrato, mag-iwan ng alaala. Kunan mo ng litrato, mag-iwan ng alaala. Kunan mo ng litrato, mag-iwan ng alaala. Baka sakaling hindi na makabalik ang isa sa kanila. Para may maipaalam sa pamilya. Tito Zeng, hindi ka ba magsasalita? Hindi na kailangan. Haishan. Wala ngang seabird dito. Paano pa magkakaroon ng isda? Magtiwala ka sa akin. Tingnan mo ang tanawin ng Haishan. Talagang may isda. CJ. Ito ang malapit na dagat. Bihirang makita sa loob ng 10 taon. Bihirang makita sa loob ng 10 taon. Pinakamasarap at ligaw na dilaw na isda. Hindi bababa sa 100 gin ang bigat nito. Tito Zeng, paano mo nagawa iyon? Tito Zeng, paano mo nagawa iyon? Ang bilis naman yan. Babala, sa loob ng 10 segundo. Magkakaroon ng panandali ang napakalakas na hanging bagyo, level siyam. Kasama ang biglaang pagtaas ng tubig. Iminumungkahi na agad pumasok sa kabina. Shenyu, umalis ka na sa kubyerta. Agad kang pumasok sa kabina. Ang ganda naman ng panahon kanina. Bilisan mo. Tito Zeng Zeng, sabi ng kapitan pumasok sa kabina. Kahit gumuho pa ang langit, kailangan munang pumasok sa kabina. Natatandaan mo ba o hindi? Natatandaan ko. Haishan. Halika, tingnan mo. May nangyari kay Zheng Haishan. Kaunti na lang, malulunod na siya. Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang bangkang iyon ay isang kahoy na kabaong. Kaunti na lang, mamamatay pa ang dalagang galing sa lungsod. Zheng Haishan, gusto mo bang makulong? Master, matanda ka na rin. Dala mo pa ang babaeng kasamahan mo sa pakikipagsapalaran. Kung may mangyari, kaya mo ba ang pananagutan? Ano nga ba ang sinabi ko? Sinabi ko bang huwag kang pumalaot, pero ayaw mong makinig. Kapag may namatay talaga dito, lilinisin ka ng pangalan natin sa buong pantalan. Nakita ko ang lisensya ni Tio Zeng para sa pangingisda sa dagat. Dapat na rin siyang pag-isipang bawiin na. Nasabi ko na rin noon kay ama na huwag ka nang pumalaot. Ngayon, maayos na. Nasa bingit na ng trahedya. Nagkakagulo na sa buong nayon. Sinasabi nilang wala akong kaya. Napilit pa ang matanda kong ama sa kanyang katandaan. Kailangan ko pang pumalaot para buhayin ang pamilya. Ako lang ang naging pabaya at nahulog sa dagat. Iniligtas ako ni Zheng Shu. At magaling talaga si Zheng Shu sa pangingisda. Handa akong maglabas ng 150,000 piso na deposito para bilhin ang bangka ni Kapitan Zheng sa susunod na 3 buwan. Eksklusibong karapatan sa paglalayag at pagsunod sa isang ruta.
Kasama na rin ang pagbebenta ng huli sa merkado. Ang galing ni Kapitan Zeng, ito ang pinakamahalagang bagay sa pantalan. 150,000 para makabili ng lumang bangka. Pera iyon ng mga tagabayan ni Miss Shen. Hindi ba masyadong padalos-dalos iyon? Luging-lugi ka sa huli. Huwag kang magalit, wala lang talagang nagpaalala sa iyo. Tio Zeng, ang huli mo. Tio Zeng, ang huli mo. Hindi pwedeng ibenta pa iyan batay sa timbang. Sayang na biyaya lang iyan ng langit. Sayang na biyaya lang iyan ng langit. May kaibigan akong may negosyo sa mga mamahaling kainan. May kaibigan akong may negosyo sa mga mamahaling kainan. 20 o 30 piso. Ang gusto nila ay ang ganitong kalidad at halaga ng pagbili. Ang gusto nila ay ganitong kalidad at presyo ng pagbili. Mula ngayon, diretso sa inyo ang mga paninda, hindi binibilang sa timbang, kundi sa takdang presyo. Kahit isang napakahusay na malaking dilaw na isda, hindi pwedeng tapatan ang isang buong bangka ng halo-halong isda ng iba. Hindi pwedeng tapatan ang isang buong bangka ng halo-halong isda ng iba. CJ, susundin kita. Mang Lee, sabi mo kahapon ba yung dalaga sa bayan? Kapag sinabing 150,000, ibibigay agad. Hindi ba medyo nagmamadali? May pera sila. Ang ganyang bangkang basag, saan makakahuli ng mahigit 100 kilo ng napakagandang dilaw na isda? 78 o 79. Kinuha iyon ni Old Zeng ng hating gabi mula sa palaisdaan. Itong basura, sinisira lang ang pangalan ng dalaga sa bayan. Baka nga hindi alam kung ano ng pinagkakaguluhan nila. Hindi ba't pwede silang makulong? Pwede ba, si Old Zeng ay pinalaya sa bangka, kaya wala na siyang mapagkakabuhayan ngayon. Sino ang nakakaalam kung kanino siya sumama? Sasabihin ko sa inyo, hindi pwedeng kalagkarin sa putikan ang ganitong usapin. Lahat sa nayon, si Old Zeng ang sinasabi. Ikaw at ang dalaga, may nangyari ba sa inyo? Hindi malinaw ang pinanggalingan ng pera. Hindi namin pwedeng tanggapin yan. Anong pinagsasabi mo? Ako ang manghuli ng isda. Nakikipagkalakalan lang ng patas ang mga tao sa akin. Pero hindi iyan ang iniisip ng mga tagalabas. Ngayon, balita sa labas ay kung ano-ano nang may saysay. Madam, pakisuyong kumbinsihin na ninyo si Master. Kung sakaling makulong siya talaga isang araw, ano ang gagawin ninyo ni Zeng Yang? Mahilig talagang magsalita si Kapitan Fang. Kung gayon, hinihiling ko sa inyo at sa lahat na magmulat ng mga mata. Sa butas na ito, sa kaliskis na ito, talagang di kalidad na huli. Pinuntahan ako ni Director Shen nang magdamag at naglakbay pa rito. Bawat isa, ano bang ginawa ko sa inyo? Ako, isda, ma. Ang Director Shen, naglakbay ng gabing-gabi rito. Naging alipin pa ba ako sa inyo? Ang Director Shen, naglakbay ng gabing-gabi rito. Ako ang... Nagbigay ako ng 801 libra. Buong bangka na iyon. 801 libra. Kapitan Fang. Kung hindi ka pa nakakakita ng mundo, huwag kang maingay. Magpapanggap pa ng inosente, sino ba ang hindi marunong yan? Pakisuyo naman sa bantay dagat. Ang galing ng arte mo, parang totoo na talaga. Nagpapanggap ka ba o hindi? Bukas malalaman din ni Kapitan Fang. Huling na huling dilaw na isda, 150 gin. Chen. Tingnan ninyo ito, kukunin ba natin o hindi? Handa nang maglayag buong magdamag. Sino ang mga ngahas makipag-agawan sa akin? Kanino ako makikipagsapalaran? Pabilisin ninyo ang mga sasakyan. Sino ang unang makakarating? Dagdagan ko pa kayo ng 20,000. Ihanda ang pera. Kung di kalidad na ligaw na malaking dilaw na isda, walang limit ang presyo. Matandang loko. Bilisan ninyo, may nangyayari na. Ano naman ngayon? Nasa pantalan na ang lahat, nagkakagulo na. Madalim at maitim parang labas ng sindikato. Kailan pa dumating, hindi pa sumisikat ang araw, nandito na. Sabi ni Mang Lee, may taong nagtatanong sa buong pantalan kung nasaan ka. Palayain mo siya, hinahanap ko si Kapitan Zeng Haishan. Ang Zeng Haishan na iyan, walang kwentang tao. Kung bibili kayo ng isda, kausapin ninyo ako. Lahat ng meron sa bangka ko, nandito. Baka yung taong sinabi ni Shen Yu kahapon ang bumibili ng isda. Master, huwag kang magpaloko. Sa ganitong transaksyong malabong pinagmulan, baka isang araw mapunta ka pa sa kulungan. Kung hindi marunong magsalita, tumahimik ka. Huwag kang magpakaastig dito.
800 kada Jin, lahat kukunin ko. 1,000, itataas ko pa ang presyo. Si Chen, kung tutuusin, pinipigan niya ito sa 1,200 dito ngayon. Sinong magdadagdag pa? Sino ang makikipagsabayan sa akin? Sumpain ka. Ay naku, Xiao Yang. Sa wakas, nakabalik ka na. Ang mukha ng tatay mo, malapit ng lubos na mapahiya. Inay, ano nang nangyari sa tatay ko? Ikaw na mismo ang tumingin. Nung isang araw, isang buong bangka ng isda ang naibenta niya ng halos 20,000 lang. Sa nayon, sino ba ang hindi nakakaalam? Isa iyong halimaw na galing sa lungsod. Sinayang niya ang 15,000 at ikinadena ang tatay mo sa loob ng 3 buwan. Naniniwala ka ba na kayang makakita ng ganyang isda ang mga mata ng tatay mo? Ano nang ibig mong sabihin? Siya, ang dalagang iyon. Araw-araw nakadikit sa tatay mo sa sirang bangkang iyon. Kahapon lang, habang mailahat sa pantalan, nakapit sa tatay mo at pinapaabot ang pera. Para bang ang taong halos 70 na, magsasabi pa ng ganyan. Tatay. Akala ko noong una, puro tsismis lang sa nayon. Pero ang totoo, ginagawa mo pala talaga ang ganyang kababuyan. Akala ko naman. Halos 55 ka na, wala ka bang hiya? Anong kababuyan? Ikaw at ang mga matanong mong mata, kahit si Ikiang, ayaw ka ring tingnan. Ang dekalidad na malaking dilaw na isda, ilang taon na walang nanghuli, bakit sa iyo pa mapupunta? Sigurado, ang babaeng ito ang gumastos. Dinala mula sa fish farm. Ang laking pangit na iyon. Nakakapinsala ka sa bangka mo, puro pagpapanggap. Peke lang, kunwari ay documentary pa. Ang isdang ito, kay Uncle Zeng. At saka, ang 15,000 pa. 3 buwan na ang lumipas, gusto mo pa ring singilin ng 15,000. Akala mo ba tanga ako? Ikaw, kasama ang mga palakaskasang matandang iyon. Ano bang pinagkaiba? Paunang bayad ito para sa isda. Paunang bayad ito para sa isda. Paunang bayad ito para sa isda. Ang isdang ito talagang kinuha ng tatay mo sa lakas. Ang isdang ito talagang kinuha ng tatay mo sa lakas. Huwag kang magpanggap, kita ka ng buong baryo. Araw-araw kang nakikisiksik sa isang bangka kasama ang tatay ko. Isang ate mula sa syudad, habang nangangamusta sa isang pobreng mangingisda. Kung hindi mo gusto, may silbi pa ang lugar na kinatatayuan ng tatay ko. Ihuhulog mo lang ang pera sa bisig niya. Magandang order ito para sa pagbili ng isda ng mga tao. Sige, lumayas ka, dahil nakasandal ka na sa boss. Ang isdang ito, hindi na kailangang ibenta sa iba. Diretso na lang ibigay sa boss mong iyon. Mula ngayon, wala akong tatay na tulad mo. Bigyan mo ako ng sistema, na kayang magpatahimik sa lahat. Natapos na ang overlimit na unang misyon sa paglalayag ng host. Na-upgrade ang sistema sa antas di isa. Gantimpala, 1 beses na kakayahan. Naibigay na ang tawag ng hari ng dagat para sa pagpapatahimik ng alon. Gamitin ng host ng maingat. Hindi pa tuluyang payapa ang bagyo sa Zengshu. Hindi pa tuluyang payapa ang bagyo sa Zengshu. Hindi pa pwedeng lumabas sa dagat. Hindi pa pwedeng lumabas sa dagat. Gamitin ng sistema ang kakayahan para patahimikin ang hari ng dagat. Gamitin ang kakayahan ng tawag para patahimikin ang hari ng dagat. Ano bang klaseng kalokohan ang pagsakay sa kabayong ito? Tindig. Nababaliw na ang matandang ito na si Boss Chen. Sasalubungin pa rin ang bagyo kahit mapanganib. Baka masira ang bangka at may mamamatay pa. Sa tingin ninyo, ang negosyo ninyong ito ay parang nilulubog sa sabaw. Ibig sabihin, sakim lang siya at kulang. Kagabi, swerte lang ang bangka na iyon. Ngayon, kailangan talaga itong igiit papasok. Ang dami nitong batik na parang ligaw na bato. Huwag ka nang lumagpas sa 180 kilo. Nagpakita ang Sea God. Kapitan Zeng, mula ngayon, ako ang sasalo sa lahat ng paninda mo. Dagdagan pa ng 30%, gagawin kong 50%. Si Fang Ziqiang, sa dagat na ito. Hanggat buhay pa ako, si Zeng Haishan. Hindi ako magpapaaral sa isang taong walang utang na loob at traidor para turuan ako ng mga alituntunin. Bumagsak ang hari ng dagat.
Opisyal nang na-upgrade ang sistema sa Antas D2. Malapit nang ma-unlock ang tampok na pagsusuri ng lumubog na bangka. Makakapag-unlock ng kapangyarihan ng Sea God ang pagkolekta ng mga larawan para sa pagsusuri. Tungkol sa nangyari ngayon, Kuya Haishan, ako rin ang nakarinig lang sa usapan. Hindi ko kinaya, inumin mo muna ang tsaang ito. Zengshu, kaming tatlo dati ay nasa bangka ni Akyang. Naiinis siya na mabigat ang kamay at paa namin. Pinalayas niya kami. Ang ginawa mo ngayon, hindi namin malilimutan habang buhay. Pakiusap, tanggapin ninyo kami. Sumama kami sa inyo sa dagat. Hindi na ako tatanggap ng mga alagad. Pero kung hindi kayo takot sa hirap, bukas, pwede kayong sumama sa akin sa barko. Lugar. Matandang matanda. Yung direktor na si Shen, may gusto ba siya sa iyo? Ano namang kalokohan iyan? Nandito siya para magtrabaho. Sa edad kong ito, pwede ko pa nga siyang maging. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, pakiramdam ko lang na si Yang na ito. Bakit parang ipinagpalit niya na lang ang tatay niya? Lalabas ako. Lalabas ako. Sumusunod na yugto ng misyon Katanyagan at Dambana. Sa loob ng 7 araw, makakuha ng 100 kliyenteng mangingisda sa daungan. Kasalukuyang progreso, 8/100. 100 katao. Akyang, ano ang tingin mo sa daungang ito? Akala mo ba pagmamay-ari mo ang daungang ito? Boss Liu, dahan-dahan lang. Tingnan mo. Ito ang kinontrata ng anak ko mula sa lungsod. Isang konsultant sa ekonomiya ng karagatan. Isang taong milyonaryo ang sweldo. Akyang, ito ba ang barko ng sistemang Poseidon na sinasabi mo? Akyang, ito ba ang tinutukoy mo? Akyang, ito ba ang barko ng sistemang Poseidon na sinasabi mo? Akyang, ito ba ang tinutukoy mo? Akyang, ito ba ang barko ng sistemang Poseidon na sinasabi mo? Master, wag na kayong mapahiya rito. Si Boss Liu ay totoong eksperto sa operasyon ng kapital. Ang taong nakakapagpaisi ng mga kumpanya. Ang bulok mong barko ay ilipat mo sa likuran. Sa lugar na nakalaan para sa mga basurang gaya nito. Ang bulok mong barko ay ilipat mo sa likuran. Sadyang nakakasira ito sa tingin. Ang magandang dilag na ito ay heto para kumuha ng footages. Ako si Liu Bo, kasosyo sa pamumuhunan ng Hailan Capital. Gusto mo bang lumapit at makipag-usap? Maaari kitang pondohan sa iyong proyekto. Hindi na kailangan. Kasosyo ko ang Kapitan Zeng. Sa kanya, Neng, sinasayang mo lang ang iyong talento. Kita sa mukha mo ang pagkabalisa. Tingnan mo, ang pulubi. Kahit man lang kagandahang asal ay hindi alam. Boss Liu, huwag niyo na siyang pansinin. Mga Ginoo, ang modernong pangingisda ay nakadepende sa sonar feedback at pagsusuri sa temperatura ng tubig. Ang gaya ni Zeng Haishan na umaasa lang sa hubad na mata ay luma na ang pamamaraan, ay naiwanan na ng panahon. Pero kahapon, nakahuli siya ng 200 librang isda. Samba lang yun. Pananagutan kong sabihin na, hindi siya tatagal hanggang katapusan ng buwang ito, batay sa datos ng sonar. Sa kanyang fishing zone, magkakaroon ng 3 linggong walang huli. Ang maniwala sa kanya ay tiyak na magugutom. Oh, direction. Dinala ko ang ganitong klaseng tao para magbigay ng payo sa atin. Dinala ko rito ang isang dalubhasa. Dinala ko rito para magbigay ng payo. Nakikipagbiruan ka pa rin sa matandang mangingisdang ito. Ang sweldo ni Boss Liu ay milyon-milyon. Swerte mo na kung mapapansin ka niya. Ang mga dokumentaryo mong ay sinushoot sa sirang lambat at barko ay walang ibubuga sa kapital ni Boss Liu. Sa tingin ko ang mga premyo mo ay Neng. Sa tanang buhay mo, ilang numero ang nakita mo sa pera? Ano ang ibig mong sabihin? Payong kapatid, huwag kang magsalita para sa mga hindi mo kilala. Kapitan Zeng, tanda mo na, dapat ka nang magretiro. Dito, maaari kitang bigyan ng posisyon. Na may sweldong 3,000 bawat buwan. Mas mabuti pa ito kaysa paghirapan mo ang bulok mong barko. Hoy, wag mo akong hamunin. Naniniwala ka bang sa isang tawag ko lang, ay mapapawalang bisa ng asosasyon ang permiso mo sa paglayag? At hindi ka na makakaapak sa kahit anong barko. Matanda, huwag kang padalos-dalos. Gawin na lang natin ito. Susugal ako sa'yo. Bukas, ang bulok mong barko at ang aming zikiang ay sabay na pupunta sa bahura ng kamatayan. Tingnan natin kung sino ang mas maraming mahuhuling isda. Pag natalo ka, ibigay mo sa akin ang barko mo. Lumayas ka sa dagat na ito at hindi na babalik pa. Ang laki ng taya mo.
5,547. Napanood ko na lahat ng video na galing sa baryo. Nakipagsabong ka sa iba. Baliw ka ba? Magkano na ba ang experience points mo? Kapag natalo ka, ano ang ipambabayad mo? Linawin ko sa iyo. Kapag natalo ka, huwag kang mangarap pang manghiram sa akin kahit isang sentimo. Hindi ko kayang ipahiya ang taong ito. Bahura ng kamatayan. Bakit natatakot ka na? Noong nagbubukas-bukas ka pa ng pantalon mo, nakailang ikot na ako sa bahura ng kamatayan. Kita tayo bukas ng alas 5 sa pantalan. Manager Liu, ito. Sulit talaga ang larong ito, kapag nabulgar ito. Mataas na dalas na electromagnetic pulse na pang-akit ng isda. Ipinagbawal na ang gamit na ito. Pwede pa bang i-record para maimbestigahan? Basta isang putok lang sa ilalim ng tubig. Mapapahinto ang lahat ng isda sa loob ng 3 milya sa paligid. 10 beses na mas mabilis kaysa sa lambat. E paano kung patay na ang isda? So ano ngayon kung patay na? Hindi naman marunong mang-test ang master mo. Bukas, panalo ka sa sabong. Wala nang matitira sa kanya ni Kalansay. Mga kapatid, lusong na at agawin. Tingnan ninyo, sa dami ng isda ng anak ko, sumasabog na. Ha ha ha, hintayin nating malugmok ang basurang bangka ng pamilyang Zeng, tapos ibigay na lang sa amin. At para ang anak niyang si Zeng Yang, maghanap na lang ng makakain. Mabigat ang tama, huwag kang masyadong kampante. Ang pamilya ko, si Lao Zeng, nangisda buong buhay niya. Sa galing niya umaasa. Manalo man siya, patas ang panalo niya. Matatalo man, tatanggapin niya. Hindi tulad ng iba. Natalo na nga, mang-aapak pa ng iba. Tinatamad akong makipag-usap sa klaseng taong tulad mo. Layasan mo na. Kapag nakabalik ang huli, malalaman ninyo kung sino ang may tunay na galing. Kapag nakabalik ang huli, malalaman ninyo. Kapag nakabalik ang huli, malalaman ninyo kung sino ang may tunay na galing. Na-detect ang napakataas na enerhiya ng warning ng panganib. Ipatigil ang electromagnetic device. Na-detect ang napakataas na enerhiya ng warning ng panganib. Lubhang naapektuhan na ang populasyon ng isda sa lugar na ito. Ang mga hayop na iyon, may naglalaro ng madilim sa likod nila. Bukod sa normal na paghuli ng isda, ano pa ang maibibigay mo sa akin? Punong mandaragat, nasa peligro at kailangang mabuhay. Punong mandaragat, nananatiling magkasabay ang panganib at pagkakataon. Na-activate na ang talaan ng lumubog na bangka. Na-activate na ang talaan ng lumubog na bangka. Sa layong 300 metro sa ibaba, may natuklasang lumubog mula pa noon. Baliw na si Zeng Haishan. Nagpunta siya roon sa isang libingang dagat. Puro bahura ang lugar na iyon. Master, natalo lang siya. Hindi na kailangang magpadala ng kamatayan. Kung walang daan, ako na mismo ang hahanap. Hindi na pwede, Zeng Haishan. Kayang lunurin ng agos doon ang buong bangka. Mas mabuti pang siya ang malunod, Akyang. Hindi mo na kailangang magbayad para sa bangka. Uy, totoo nga. Ipakita mo sa akin. Matagumpay na naitala, lumubog na bangka, natitira 1 sa 30. Pang-akit sa malalim na dagat, natitira 10. Naka-enable na ang eksklusibo. Ito ay handang tumanggap ng pagkatalo. Kapitan Zeng, susi ng bangka. Lahat, silipin ninyo. Nawala na ang loob ni Lao Zeng. Ito ang minke. Ito ang deep sea wild variegated stonefish. Sa merkado, isang kati ay 1,800 yuan. Lao Zeng, wala ni isa sa mga ito ang kayang pantayan ng ibang tao. Ang pinagbabasehan natin ay dami ng isda, hindi kung anong lumang piraso. Hindi na kailanman tumatawad si General Liu sa huli. Isama mo na ang bangkang iyan na halo-halo ang isda. Baka hindi pa sapat ang ilang huli ni Lao Zeng. Hindi ako aangkin kung ayaw kong umamin. Isang round pa ng paliwanag, wala rin namang madudugtong.
Sabihin mo sa kanya na bumalik pa at subukan ulit. Sa unang round pa lang, panalo na agad si Zheng Haishan. Napakapadalos-dalos ha. Ang ilang huli mo ay swerte lang. Kung may lakas ka, bukas na lang tayo maglaban ulit. Sa pagkakataong ito, timbang lang ng huli ang bibilangin. Tingnan natin kung sino ang lalabas na panalo at kung sino ang may tapang. CJ. Sa pagkakataong ito, lulubugin kita hanggang hindi ka na makabangon. General Liu. Unang round, nakapasok na ako ng palihim sa ilalim ng imbakan noon. Hindi ba delikado ulit gamitin? Baka may makakita. Ikaw ang eksperto, ako ang eksperto. Anong silbi ng maliit na wattage? Kung hindi lang yung apelidong Chen na yon, matagal ko na siyang tinalo. Matagal na sana akong panalo. Sa pagkakataong ito, itodo ko na ang wattage sa maximum. Gusto kong ubusin ang lahat ng isda sa bahaging iyon ng dagat. Alaynan. Sa unang round, pinagyabang ni Lao Zheng ang galing niya. Sa ikalawang round, gagawin ko siyang wala ng laman hanggang buto. Hagis. Hulihin ninyong lahat, ihatak lahat dito. Ano bang kalokohan yan? Ang lalim nito. Na-update ang talaan ng lumubog na barko, may na-record na bagong labi-dalawa. Eksklusibong mabangis na puok ng isda sa lok na ito. Eksklusibong mabangis na puok ng isda sa lok na ito, matagal na at mas lumakas pa. Ang grupo ni Fang Ziqiang. Nabaliw na sila. Anong nangyari? Bakit walang isdang umahon? General Liu, tingnan mo yan. Bilisan ninyong ilunsad ang lifeboat. Ihagis mo sa akin ang lubid. Akiang, inutil ka. General Liu, hulihin mo. Akiang, bilisan mo at iligtas mo ako. Hindi tumatanggap ang dagat ng maruming bagay. Lumabas ka na. Zheng Haishan. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat dahil nailigtas mo ako. Kung hindi ka lang basta nagpapalagpak sa bahura ng kamatayan, may mga kababalaghan talaga sa dagat. Kailangang bayaran mo ito. Ikaw ang nagpasagasa kay Lao Zheng sa tubig. At gusto mo pang magpakabayani. Pinsalang pangkaisipan, 500,000 ang danyos. Ni piso, hindi pwedeng bawasan. Talagang hindi pwedeng tapalan lang ito. Pumutok ang mga mata, dugo sa mukha, namatay ito sa matinding high-frequency pulse. Karaniwang palatandaan ng electric fishing. Mga kasama, pakisuri nga, halos malunod na ako sa dagat, Liubo. Lahat ito ay ibinigay ng matandang ito. Mga kasama, kung sino ang may kasalanan, siyang dapat managot. Iminumungkahi kong unahin nating tingnan si General Liu, ang nakalagay sa loob ng kabina ng Ziqiang ay. Ito ay pang-electrocute na isda. Ilang taon nang ipinagbabawal ang ganitong kalokohan. Kapag nahuli, sa kulungan ang bagsak. General Liu, ang pulsator ninyong pangkalalimang dagat ay nagpasabog sa dahilan kung bakit nagkaroon ng ipo-ipo at buhay sa ilalim ng dagat. Halos mapahamak ka dahil sa sarili mong kagustuhan. Kung hindi dahil kay Kapitan Zheng na isinakripisyo ang buhay niya. Nakakain ka na sana ng mga isda sa ilalim ng dagat ngayon. Imbes na magpasalamat, ikaw pa ang may ganang manira.
Pinagbibintangan mo lang ako. Anong klaseng basurang video ba ang kinunan mo? Para patunayang ako ang may gawa, ipinadala ko na ang sample ng tubig sa Provincial Ocean Research Institute. Lalabas din ang resulta ng pagsusuri. Ang mga bakas ng electromagnetic na naiwan ng kuryente sa pangingisda. Lyubo, gusto mo bang makipagsapalaran? Ang dagat ay may sariling batas. Kung sino man ang magtangkang muling manlinlang sa dagat, gagamitin ko itong pampatong sa lapida niya. Nakumpleto na ang pundasyon, pagkilala sa pantalan, positibo 15 puntos. Zheng Haishan. Akala mo ba ay makakayanan mo iyan gamit ang isang kalawanging angkla? Nakakatawa. Sa syudad, malawak ang koneksyon ko, alam nila ang bawat galaw ko. Sa isang tawag ko lang, mapapawalang bisa ko ang lisensya mo sa paglalayag at hahayaan ang bulok mong barko na mabulok dito sa pantalan habang buhay. Naririnig mo ba? Gaoyu 3,913. 13,933. Shenyu, di ba? Isang dalagang kasing ganda mo. Bakit kailangang manatili sa mabahong pantalan na ito? Hindi ba sayang ang talento mo? Sumama ka sa akin sa syudad, ipapakilala kita sa Hailan Capital. Sisiguraduhin kong maipalalabas ang dokumentaryo mo sa pambansang telebisyon. Ano sa tingin mo? Ang insidente sa isda ay isa lamang pagkakaunawaan. Hailan Capital. Hailan Capital. Hailan Capital, isa sa pinakamalaking investment firm sa probinsya. Nabalitaan ko. Noong nakaraang buwan, ang Hailan Capital ay nasangkot sa mga peking proyekto sa pangingisda at naisama sa blacklist ng industriya. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Isa lang itong sangay na kumpanya. Lyubo, ihanda mo na ang bi mo. Baka kailanganin mo na ito mamaya. Ikaw na bata ka. Wala kang basehan sa sinasabi mo. Sinasabi ko sa inyong lahat. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang taong ito ay isang lehitimong negosyante sa syudad. Sino siya para mag-imbestiga? Dokumento ng pagsusuri, taong 2022. Sertipiko ng pagsusuri, sertipiko ng operasyon. Sertipiko ng pagpaparehistro, taong 2022. Lyubo. Lalaki, 41 taong gulang. Nirehistro ang Hailan Capital Investment Management Co. Sa rehistro, 10,000 yuan, dating nasangkot sa paggawa ng mga peking proyekto sa pangingisda. Naimbestigado ng 3 departamento ng pamamahala sa pangingisda. 3 kumpanya sa ilalim ng pangalan niya ay kasalukuyan ng nasa proseso ng pagpapasara. Lyubo, gusto mo bang ipasend ko ang kopya ng ulat na ito? 10,000 yuan, hindi ba't kumpanyang domilang ito? Yung 200,000 na ibinigay ko sa iyo. Yun ay galing sa pagkakasanla ng barko ko at may mataas na interes. Trader ka, manluloko ka. Pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Nagkaproblema lang ako sa cash flow pansamantala. Yung 200,000 ko. Hayop ka, manluloko. Ano ka ba talaga? Paano napunta sa iyo ang internal na ulat na ito? Dahil ang ulat na iyan ay bahagi ng material na kinunan ko sa loob ng 2 taon bilang dokumentaryo. Ipinasa ko na ito sa mga otoridad sa probinsya bilang ebidensya. Nakasuit na nagkakahalaga ng 8,000. Nakaaudi na upa lang pala ng scam ng 200,000. Ito ang tinatawag na taong may mataas na antas. Lyubo, batay sa maraming report at ebidensya, ikaw ay sangkot sa contract fraud at pamimeke ng mga dokumento ng kumpanya. Sumama ka sa amin. Nahuli na talaga. Akiang, ibalik mo ang 200,000 ko. Akiang, na-scam din ako, master. Tulungan mo ako, kapatid. Kapatid. Hindi tayo magkapatid. Ibalik mo ang pera ko. Akiang. Yung tungkol sa paglalagay ng pampasabog sa dagat. Pwede kong hindi i-report. Pero yung pustahan ay gawa-gawa lang ni Lyubo. Natalo kayo. Sabi natin kapag natalo.
Isusuko ang barko. Matanda ka na. Gusto mo talaga kaming ibaon sa hirap, di ba? Pati kaming mangingisda, pinagsasamantalahan mo. Ang pagpusta sa barko ay pusta mo para kay Libo. Ayoko. Wala na, tapos na ang lahat para sa akin. Kukunin na ang barko. Pinagtatawanan na ako ng buong nayon. Bakit ka umiiyak? Mabibigyan ba ng solusyon ng luha ang problema? Ama, ano na ang gagawin natin? Tumakas na si Liubo, malinaw na hindi niya tayo titigilan. Makinig ka ng mabuti. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito lang. Kung hindi dahil sa matandang iyon, hindi tayo babagsak ng ganito. Ama, pupuntahan ko siya. Isasama ko siya sa libingan ko. Nababaliw ka na ba? Kahit mapahamak siya, makukulong ka lang. Sino ang magbabayad ng utang mo kapag nasa loob ka? Huwag mo siyang saktan physically. Sirain natin ang reputasyon niya. Hindi ba uso ngayon ang live streaming? Yung babaeng direktor na laging kasama niya. Mag-vlog tayo. Sabihin natin na may kabit siya. Sabihin natin na nangingisda siya sa pinagbabawal na lugar. Sabihin natin na gumagamit siya ng chemical sa pagpapalaki ng isda. Lokohin natin ang babaeng iyon. Magbayad tayo ng ilang influencers. Ipalabas natin na may itinatago silang anomalya. E-viral natin sa buong internet. Tingnan natin kung paano siya makakaahon. Sirain natin ang pangalan niya para itakwil siya ng buong nayon. Para hindi na makatingin ng diretsyo ang anak niyang si Zeng Yang sa lungsod. Para hindi na siya makabangon pa. Ina, napakagaling mo talaga. Mapa ng paglubog ng barko 7/30. I-activate ang epekto ng mapa, exclusive sa host. Dagdagan ang aggressiveness rate ng 30 points. Tandaan, kontrolin ang side effects. Swerte talaga ni Zeng Haishan. Laging may nakukuhang isda kahit konti. Diyos ko, anong klaseng halimaw ito? Ang malas naman. Ang dagat na ito ay parang makinang pangkayod. Sinumang pumunta, mamalasin. Sa bahaging iyon ng dagat ni Zeng Haishan, parang may pampasabog ang mga isda. Kung sino ang pumunta, siya ang mamalasin. Bonus sa teritoryo ng host dahil sa kakaibang tanawin. Lumampas na sa balanse ng ekolohiya. Lumalala ang mga chismis sa labas. Kailangang makuha sa loob ng 48 oras. Ang pagkilala mula sa 500 eksperto. Sa labas ng pier na ito. Kung hindi, haharapin ang baliksugat. 500 tao mula sa labas. Hindi man lang ako makalabas ng pier. Saan ko sila hahanapin? Ang sistemang ito, walang kwenta. Humihingi ng pera, wala namang serbisyo. Humihingi ng buhay, wala namang pag-asa. Manager Zeng. Manager Zeng. Ama, hindi ka lang nagsusugal. Ngayon nagnanakaw ka pa at nanggugulo ng babae. Ano pa bang kahihiyan ang gusto mong iparana sa akin? Host reputation high. Level 2, function ng matandang kapitan, aktibo. Bakit biglang tumaas ang reputasyon? Hayaan mo na, hayaan mo na. Tignan ko muna ang shop. 500. Pang-akit ng isda, 500, pampabango, pampadami. Pang-akit ng isda. Sulit na sulit. Pang-akit ng isda, pampadulas, pampaganda. Mapa ng sonang dagat, 2,000 points. Pang-akit ng isdang bihirang uri, 500. 5,500 na pang-akit ng isda. Pang-akit ng isdang bihirang uri, 500. Hindi ba ito kulang sa gamit? Points, 800. Ikaw na nga lang. Uncle Zeng, tignan mo ito. Kailan lang sa bahagi ng dagat na iyan, ay kakaiba ang kilos ng mga isda.
Kahit ang bakal ng bangka ko ay nayupi sa banggaan, hindi ito ayon sa siyensya ng karagatan. Ang mga lambat ng mangingisda agad na pupunit. Sinasabi nilang naglalagay ka ng lason sa dagat. Wala akong nilalason, likas lang ang dagat ko. Purong natural ang pag-aalaga. Ang mga isda, ramdam ang hapdi at pumupiglas. Sandali lang, wala na agad lakas. Ang mga isda mo rito parang tinamaan ng dinamita. Ito na ba ang sumpa ng lumubog na barko? Side effect ng mapa. Gagawa tayo ng malaking racket. Kapag nagtagumpay, ikaw ang kukuha ng malaking hati. Ang dagat na iyan ay may sumpa. 3 beses akong naglatag ng lambat, lahat na punit. Anong klaseng halimaw ito? Halos mabaliktad din ang barko ko. Mga kapatid, naiintindihan ko ang hirap nyo. Dapat malaman ito ng lahat ng tao. Gamitin nating headline ang dilim sa pier. Matandang kapitan, inangkin ang dagat. Sinira ang lahat ng lambat, masyadong abusado. Zheng Haishan, ang matandang hindi mamatay-matay. Naglalagay ng lason sa dagat. Nasira ang lahat ng lambat ng mga tao. Sino ang pakialam dito? Nakita niyo ba, mga kababayan? Ito ang tunay na mukha ni Haishan. Umaangkin ang dagat. Naglalaso ng isda. Hawak ang langit at lupa. Ano bang ginawa ko, hindi ito makatarungan? Ako yung... Kayo, mga tsismoso. Aban ang barko niya. Suportahan ang hustisya, dapat mabulok sa kulungan ang abusado. Dapat mabulok sa kulungan, dapat mabulok sa kulungan ang abusado. Suportahan ang karapatan, dapat mabulok sa kulungan ang abusado. Dapat mabulok sa kulungan ang abusado. Suportahan ang karapatan, ang abusado dapat mabulok. Suportahan ang karapatan, nababahala ang reputasyon. Bumababa ang pagkilala, kasalukuyang apektado. Bumababa ang pagkilala. Kung lalakas pa ang loob ninyong mag-live sa mga paninirang puryo na wala namang basehan, mas marami akong hawak na demand letter kaysa sa inyo. Mas marami akong hawak na demand letter kaysa sa inyo. 10 beses na mas mabilis ang pagbura sa video. Sino ang tinatakot ninyo? Kaming mga biktima lang ang nagsasabi. Hindi ba pwedeng magsabi ng totoo? Tanbailong. Along, sa wakas nandito ka na. Ang sitwasyon dito ay gaya ng napag-usapan natin sa telepono. Kailangan mong pakiusapan si Along na paalisin siya. Sino ba sa inyo si Zheng Haishan? Ikaw ba ang tinaguri ang Haishan? Sino ka? Hindi mo kilala ang pangalan ni Along. Sa 4 na lalawigang baybayin, pagdating sa kagamitan at teknolohiya, wala nang hihigit pa sa akin. Nabalitaan ko na sa bahaging ito, ng dagat, nakakatakot ang mga isda rito. Kahit lambat ng mangingisda ay kayang punitin. Gusto ko lang makita kung gaano kabagsik ang isda, o kung gaano ka lang nagyayabang. Tama, hayaan niyo si Along ang bahala sa kanya. Ha ha ha. Pusta tayo. Kapag natalo ka, umamin ka sa harap ng lahat ng manonood. Sa live stream na ikaw ay isang manloloko. 15 pusta, 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 pusta. 20-77 pusta, pusta, malaki ang pusta, 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 pusta. 71 pusta, 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 napakaganda. Bili, pusta, bigay, pusta, 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 napakaganda. 75 pusta, pusta, 26 pusta, pusta, 20 pusta, 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 napakaganda. Pusta. Pero ako ang nanalo. Ang barko mong Tanbailong. Simula ngayon ay sa apelidong Zheng na. May lakas ng loob ka. Bukas sa Gijanshou. Magkita tayo roon. Uncle Zheng, ang agos sa Gijanshou ay napakadelikado. Ang barko niya ay nilagyan ng pinakabagong sistema para sa katatagan ng sasakyang pandagat. Kapag pumasok ang barko mo roon, ikamamatay mo lang. Huwag kang pauto. Umiwas ka ngayong araw. Bukas ay magpapadala sila ng ibang tao. Alam ko ang aking hangganan. Mga kaibigan, hindi nakikinig si Haishan. Gusto pa ring dalhin ang sira niyang barko sa Gijanshou. Kung hindi na siya makabalik, kasalanan na niya iyon.
Bagay lang sa matandang yan. Kapag humampas ang malakas na alon, hindi na niya kailangan ng kabaong. Napakawalang kibo, isasabak ang sirang barko sa dagat, nagpapakamatay lang. Napakawalang kibo, ito ay kamatayan, bakit isasabak ang sirang barko? Huwag isabak ang sirang barko, nagpapakamatay siya. Masyadong desperado ang matanda, huwag isabak ang sirang barko, nagpapakamatay siya. Isasabak ang sirang barko sa Gijansiao, masyadong desperado ang matanda, taya ang buhay niya. Napakawalang kibo, masyadong desperado ang matanda, taya ang buhay niya, nagpapakamatay lang. Napakawalang kibo, isasabak ang sirang barko sa Gijansiao. Isasabak ang sirang barko sa Gijansiao, nagpapakamatay lang, isinusugal ang buhay. Nagpapakamatay lang, isinusugal ang buhay, napakawalang kibo. Hi Shan! Matanda, hindi ka pa rin ba susuko? Nakalock na ang aking sonar. 3 kawan ng malalaking isdang tuna. Niwala kang radar, naghihintay ka na lang ba ng kamatayan? Binabati kita, ang pagkilala sa labas ay umabot na sa 500. Na-upgrade ang system sa DV-3. Nakumpleto na ang unang bahagi ng pagtukoy sa lumubog na barko. Ibinibigay na ang random na kapangyarihan ng Poseidon. Nababaliw na siya, puro batong buhangin bahura ang direksyong iyan. Along, nagkakagulo na ang ating sonar. Ano ba talaga ang meron sa gawin niya? Nakakapraning, nakakapraning. Bumangon ka. Zero, 50. 0, 50. Hindi maaari ito. Ang laki ng paaralang isdang asul bluefin tuna na yan. Hi Shan. Long. Nakuha niya talaga ito. Ihulog niyo ang lambat sa parteng iyon. Gamitin ang pinakamalaking lambat. Hi Shan. Ayoko maniwala na hindi makakahanap ng isda ang sonar ko. Tanbailong. Putris, 800,000 halaga ng kagamitan ito. Nakita niyo na ba, mga kaibigan? Siguradong may problema ang bulok na barko ni Zheng Haishan. Ha ha ha. Akiang, lumingon ka sa likod. Alainan, anak ng tokwa, bluefin tuna. Yung mga nagsalita ng masama tungkol sa sistemang Poseidon kanina. Lumabas kayo at humarap sa akin. Ina, ayos lang ba kayo? Uncle Zeng, tungkol sa livestream na iyon, pilit kaming kinalagkad ni Fang Ziki ang para gawin yun. Ayaw naming makipag-away sa inyo. Miss Shen, magsabi naman kayo ng kahit ano. Mula ngayon, libre na naming ipopromote si Uncle Zeng sa livestream. Kahit 1 sentimo ay hindi namin kukunin. Sa susunod, mag-ingat ka sa bibig mo. Kung ano ang nakikita mo, yun lang ang kunin mo. Subukan mong mag-imbento kahit 1 salita lang. Opo, opo, opo. Huwag kang mag-alala, Uncle Zeng.
Tanggapin ang pagkatalo, kung lalaban ka, dapat handa kang matalo. Sa iyo na ang barko. Ikaw, ipagpatuloy mo ang pagpapatakbo ng barko. Mula ngayon, ang barko mo ang magkakarga ng mga huli ko. Kung saan ko ituro, doon ka pupunta. Hahatiin natin ang kita ng 70-30. Boss, simula ngayon kung ano ang utos nyo. Hinding-hindi ako tututol. Uncle Zeng, may kakaiba rito. Ngayong araw, hindi gumawa ng gulo ang mag-ina ni Fang Ziqiang. Tila nagtatago sila. Sabi ng impormante ko, may pinuntahan si Fang Ziqiang na tao. Para mag-imbestiga kay Zeng Haishan. Ang napakagandang huli ng isda na ito. Hindi dapat makadaan sa kamay ko kay Qian Dehai. Hindi dapat ito manatili. Haishan. Hahaha, matandang Zhu. Maganda ang green tangerine isda ngayong araw, tingnan mo. Haishan, hindi sa hindi kita gustong tulungan. Dehai Group ay nag-utos na sa akin. Sino sa pantalan ang maglalakas loob na tumanggap ng huli mo, Zeng Haishan? Simula ngayon, huwag kang mag-isip na magagamit mo pa ang aking bodega at linya ng logistika. Haishan, may mga matatanda at bata pa akong binubuhay. Matandang Zhu, 20 taon mo nang kinukuha ang mga isda niya. Anong klaseng katuwiran ito na ayaw mo nang kumita ngayon? Hipag, kung tatanggapin ko ito. Bukas, mawawalan na ako ng pwesto. Sa buong palengke ng isda. Zeng Haishan, hinahangaan ni Qian Dehai ang iyong kakayahan. Ito ay isang kasunduan sa pagtutulungan. Kapag pinirmahan mo ito, kukunin ng Dehai Group ang 70% ng kita mo sa bawat huling isda. Bilang kabayaran, sisiguraduhin namin ang gasolina ninyo, cold chain at lisensya sa paglayad. Hindi makalaban si Master sa binti niya. Hindi makalapit si Master sa binti niya. Ito ang pinakamalaking boss dito. Balik kayo at sabihin sa kanila ang tungkol kay Qianyan. Hindi ako papayag. Ayaw niyang pumirma. Kahit hindi pumirma, pwede rin. Kung ganoon, hayaan ninyong mabulok siya sa daungan. Makinig kayong mabuti, mga kababayan sa pangingisda. Ito ang order ng pagkuha ng gasolina ni Zeng Haishan. Mula ngayon, wala na ito. Wala na rin ang quota sa cold storage. Wala na ring bisa ang permiso sa paglayad. May utos si Qian Dehai. Mula ngayon, sino ang bibili pa ng isda kay Zeng Haishan? Sino ang mangungutang sa kanya ng isang timba ng langis? Wala na ring bisa ang quota. Hindi ba anak iyon ni Zeng Je? Tay, tingnan mo. Tingnan mo nga ito. Dahil sa paglapastangan mo kay Qian Dehai, pinaalis ako ng kumpanya kaninang umaga. 5 taon ang tiniis ko bago pa ako naitaas. Wala na, tapos na tayo. Hahaha, ayos. Tay, pakiusap po, pakiusap po, pakiusap po. Puntahan mo si Qian Dehai at humingi ng tawad. Nag-aral ako ng higit 10 taon. Ayaw ko nang maging mangingisda. Ay, naku. Kahit ang anak mo, hindi na niya kayang tingnan. Hahaha, master.
Ano pa ba ang ipinagmamalaki ninyo? Yang, ako ang may kasalanan. Babawi ako ng sapat para mapanatag ka, pero hindi ko pwedeng talikuran ang dagat na ito. Habang buhay kong nilabanan ang dagat, hindi ko kayang iwan ito. Ang daming tao, tinatawag nila siyang bulaklak. Ito ang kahihinatnan ng pagkontra mo kay Kianyan. Master, sapat ba ang kita mo ngayong buwan para sa bayad sa pantalan, ha? Ha ha ha, gusto mo bang pautangin kita ng ilang daan, alagad ko? Tatay Zeng, huwag ka nang magpumilit. Ang dokumentaryo mo, naipadala ko na para sa pagsusuri. Kapag nagwagi ang pelikulang iyon ng parangal, babalik ang lahat ng usapan, ang mga usapin sa dagat. Kailangang resolbahin sa dagat mismo. Na-detect ang host. Papasok ang estado ng isip sa punto ng pagbagsak. Maagang na-trigger ang pag-upgrade sa Antas 3. Subukin ang kasunduan ng paglunok ng balyena. Tapusin ang isang premium na bentahan ng isda na lampas sa 500,000 na maihalagang lampas 500,000. 500,000. Sige, ngayon ipapakita ko kay Zeng Haishan ang tunay na galing. Ipapasok ko ang dambuhalang palanggana ng dagat na ito. Sa loob ng isang oras, darating ang napakalakas na bagyong may antas 12. Sa loob ng isang oras, lalagpas ito sa pantalan. Lahat ng barko agad na bumalik sa daungan at umiwas sa panganib. Lahat ng tauhan lumikas papunta sa ligtas na lugar. Lin Shen, huwag kang masyadong maagang magdiwang. Sumiyaw-miyaw, pagdudusahan mo ang kapalit ng ginawa mo. Kapalit ng lahat ng ginawa mo. Nakakaaliw na baliw na si Zeng Haishan. Baliw ka ba? Bagyong antas 12, lumabas ka at humanap ng kamatayan. Hindi siya ang aking ama. Ama! Ama, nagkamali ako. Ama, nagkamali ako. Ama, patawad po. Ayoko na sa trabahong ito. Ayoko nang mangisda ka pa rito. Bumalik ka rito. Uncle Zeng. Kailangan mong bumalik. Ito ang puhunan ko para makabawi. Host, kailangan mo ng malaking alon. Dadaan sa loob ng 0.5 segundo. Ngayon na. Haishan. Ha ha ha. Dragon, ambergris na nagkakahalaga ng 500,000, Panginoon ko. Panginoon ko, kahit 3 milyon ay hindi sapat para dito. Tapos na ang misyon, level 3 access, unlock na lahat. Pagbukas ng sistemang Poseidon. Pagbukas ng access sa sistemang Poseidon. Nasa loob siya ng bagyo. Ayon sa radar, ang dami ng huli niya sa ilalim, hindi bababa sa 3 milyong halaga ng isda. Kian Dehay, humihina na ang bagyo, habang pagod na ang matandang iyon, ilabas niyo ang Dehay no. Kunin niyo lahat ng huli sa barko niya, dalhin niyo lahat sa akin. Kian Dehay, paano kung may mangyaring masama? Kian Dehay, paano kung may mangyari sa kanila? Kung ganon, bayaran mo ang utang mo sa akin. Ngayong araw, paluluhurin ko ang nanay mo.
Habang buhay siyang magbabayad sa akin. Akiang, agawin mo ang mga isdang yan. Kapag yumaman tayo, tatakas na tayo. Master. Dahil ito sa kagustuhan mo. Master, itigil mo ang barko. Ibaba ang mga kargamento. Ito ang utos ni Emily. Kian. Banggain nyo at sirain. Kunin nyo lang ang huling isda, ayos na. Ina-activate ang skill. Control sa panahon sa karagatan. Limitadong sakop. Pressure at direksyon ng hangin nagsisimulang magbago. Bilisan nyo pa. Ipapalubog ko ang barkong iyan. $229.200. 250. Paano nangyari to? Hindi naman ito nakita sa radar kanina. Saklolo. Master, tulungan niyo ako. Ha ha ha. Ang buhay mo. Hindi karapat-dapat na madumihan ang dagat na ito. Master, wala akong silbi. Patawarin niyo ako. Hayop talaga ako. Master, patayin mo na lang ako. Master, patayin mo na lang ako. Kian, lumubog na ang Dehaino. Isa, pero hindi patay si Zheng Haishan. Bumalik siya na puno ang barko ng mga huli. Tinatayang hindi bababa. Sa 3 milyon ang halaga nito. Kasama na roon ang isang malaking tipak ng ambergris. 3 milyon. Ipatawag niyo lahat ng tao. Gusto ko ang barko ni Zheng Haishan. Pagdating niya sa pantalan, akin na ang lahat. Kapitan Zheng, ayon sa kontrata, ang huli mo ngayong araw ay mapupunta sa Dehay Group. Kailan pinirmahan ang kontrata? Bakit hindi ko matandaan? Hindi mahalaga kung hindi mo matandaan. Aalalahanin ko para sa iyo. Kahit hindi mo ibigay, pwede na rin. Magkakampi ang mga kapatid ko. Tutulungan kitang ilabas ang mga kalakal. Kian Dehay. Ang kalat mong kontrata. Sa paglabag sa batas laban sa pagmumonopolyo at sa pandaigdigang dagat, bago pa ang kasunduan sa proteksyon ng bihirang huli. Kahit ang pagpunas ng puwet mo, masyado pa ring magaspang. Ang high-grade na dragon salve ni Kapitan Zheng Haishan na ito. Kahit ang lahat ng huling isda sa barko. Ako ang kakatawan. Ang auction house na Jaya Shaidaibi sa Europa para sa mga piling yamang dagat. Bibilhin ng paisa-isa sa halagang 5 milyon na yuan. Pumirma ng kontrata sa mismong lugar.
Agawin ninyo ang lahat ng nasa barko at dalhin dito. Bantay ng industriya. Kian Dehay, nireport ka dahil sa matagal na monopolyo sa industriya. Pinipilit ang mga mangingisda na pumirma ng kontrata. Sa pilitang sinasara ang mga daungan para sa publiko. Iniutos ang mga barko na lumabas lang kapag masama ang panahon at hindi makapaglayad, na naging dahilan ng pagkawala ng isang tripulante. Ang dokumentaryong isinumit ni Miss Shen Yu, ang materyales at ang plano ng proyekto para sa mata ng bagyo. Lahat ng 30 video na isinumite ay naipasa na sa ulat. Hindi ninyo pwedeng, may abogado ako. Ako, nasa. Sasalo sa inyo sa pinto ng aming unit. Ang premyo ngayong taon para sa pinakamahusay na mahabang dokumentaryo ay Mata ng Bagyo ni Director Shen Yu. Wow! Ang pelikulang ito ay nagkukwento tungkol sa isang alamat na dating kapitan, si Zheng Haishan. Ang gantimpalang ito ay dapat sa kanya. Naitupad na ang lahat ng Antas 3. Ang host ay naging tunay na alamat ng dagat. Kumain na ang matanda. Tawagin si Yang Yang. Tawagin mo si Yang Yang. Kailan ka tatawag at uuwi? Tay, nagkamali ako, Tay. Nagkamali ako, Tay. Nagkamali ako, Tay. Hindi ako bagay na itapon lang. Isa akong taksil na walang utang na loob. Hindi ko dapat itinaboy ka. Hangal. Hindi rin kita mapapatawad, Tay. Masyadong marunong bumwelo ang batang iyon. Sino ang nagpasimuno na pagtataksil niya noon sa Sea God? Tay, tama ba ang buhol na to? Luwagan mo. Higpitan hanggang sa mamatay. Tandaan mo. Ang tali sa dagat. Kapag lumuwag ng 1 pulgada, may isang buhay na mawawala. Kapitan Zheng. Saan tayo susunod na pupunta? Saan tayo susunod na pupunta? Sumabay sa dagat. May natukoy na hindi rehistradong malalim na dagat. Sinaunang senyales ng buhay. Lokasyon. Sa palibot ng Look ng Mariana. Nakatagong kabanata at mababang salita mula sa kailaliman. I activate. Antas ng panganib.